Epektibo ng big-time oil price hike sa mga gasolinahan sa bansa. At yan ang unang balita ng kasama nating si Susan Enriquez. Susan. Yes, Igan. Nako, ito po tayo sa isang gasoline station dito sa EDSA. Nako, yung nakikita nyo, ito nag-adjust na sa presyo yung diesel, gasolina at kerosene. Ayan, dahil alas 6 na ho ng umaga, kaya binago na yung sign para ho doon sa presyo ng mga produktong petrolyo. At sabi nga ho, nung mga nakausap natin dito, syempre, para ano ba, mararamdaman pa ba natin yung difference yan kung magkakaroon ng pagtaas ngayong araw nito at sa darating na Huwebes naman dahil hinati nga, staggered nga. Ang diesel po ngayon ay magkakaroon ng taas sa presyo na 260 per liter. Ang gasolina naman ay 1 peso and 75 pesos per liter, samantalang ang kerosene ay aabot po sa 2 pesos and 40 centavos per liter. So yan ho yung magiging presyo ngayon, pero sa darating na Huwebes, ipapatupad naman ho yung ikalawang pagtataas sa presyo ng mga produktong petrolyo at sinasabi para daw ho makagaan sa ating mga motorista. Samantala, makakausap po natin sa linya ng telepono si Attorney Rino Abad. Siya po ang Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Attorney Abad, magandang umaga po. Magandang umaga ho sa inyong programa, sa ating mga kababayan ho. Attorney, bukod doon sa gagawin natin na staggered o utay-utay na pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo, ano hong ibang hakbang pa ang nakikitang dapat gawin ng Department of Energy para naman ho maibsan o mapagaan ang medyo mabigat na idudulot nito sa mga motorista at sa mga commuters, Attorney Abad? Ngayong araw, sa umagang to, magkakaroon ho ng meeting ang Department of Energy, DOTR at Department of Agriculture para ho mapag-usapan naman yung status ng implementation ng subsidy program ng government. Meron ho kasi sa General Appropriations Act ng 2025, nakalaan na budget 2.5 billion pesos para ho sa mga public transport. Ang beneficiary dito ay mga public utility vehicles. Meron din hong isa pa hong programa, yung mga fuel subsidy din na binibigay sa farmers and fishermen. Doon sa 2025 budget, meron hong 75 million sa farmer at saka doon naman 75 million naman doon sa fishermen, no? Meron pang 2024 na pag-uusapan din na budget sa Department of Agriculture kasi mas malaki ho yung nakalaan doon, around 510 million. So itong lahat pag-uusapan ho ngayong umaga kung ang status ng pamimigay nito or distribution ay nasimulan na at anong level na ho tayo ngayon. Doon sa Wednesday naman, yung kasunod na mga araw, Wednesday to Friday, babalik uli ang usapin ng DOE at ng oil company doon na sa mga discount promo. Diyan sa mga discount promo kasi liliwan natin ho ng DOE at bibigyan ng pansin yung mga discount na binibigay lalo na doon sa tinatawag na mga PUV lane, yung public utility vehicle lane. Kasi dyan, madami hong mga oil company ang nagbibigay dyan. At ang gusto lang ho natin mabigyan ng pansin ay maihatid ito sa LTFRB, for example, at sa mga driver natin para ho ma-avail nila itong mga discount lane na to. Attorney Abad, isa ho sa mga hinihiling ngayon, siyempre itong matinding epektong ito ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ay yung pagsuspindi muna sa VAT o yung value added tax at saka yung excise tax. Posible ho bang mapagbigyan itong kahilingan na ito? Wala ho tayo sa lugar, no. Yan ay isang gawain at wisdom na panggagalingan ho ng Congress. Ang atin lang hong sinasabi sa mga nakaraang patawag dyan sa hearing, ang report ho ng DOF dyan, nag-average ho ng
around 150. Even the earlier part after ng pandemic sa 2020, sinasabing 150 billion ang collection from excise tax. Another 150 billion from value-added tax sa isang taon yan. So, ngayon na nakabawi na ang ating mga economic activity. No? Baka umabot na ho yan ng hindi lang 300 billion combination sa isang taon from the two taxes. Baka umabot ito ng mga 400 billion na siguro. At isa hong malaking usapin yan sa ating, with due respect sa ating DOF, Department of Budget. And of course, yung ating Kongreso. Pag-usapan ho yan kung sakasakali, magpatawag ho, doon ho dapat mapag-usapan ho ano magiging effect niyan. Dahil pag nawala ho yung 400 billion pesos collection ng revenue ng gobyerno, halimbawa, ano ho ang ipapalit? Kasi yan ho ang tinatawag na sa train law, yan ay ginagamit dun sa build program. Opo. So hindi ho natin alam kung ano ho ang magiging desisyon sa usapin na yan. Apo, naku, susubaybayan ho natin yan. Siyempre, lalo na ho itong inaasahan pa ho natin na posible, no? Pinapangambahan po, patuloy pa na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo dahil nga po dito sa nangyayaring sitwasyon o gulo dyan po sa gitnang silangan. Maraming salamat po, Attorney Rino Abad. Siya po ang Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. At salamat po. Magandang umaga ho sa lahat. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.